Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hi po, kumusta? Malapit ang matapos yung May at magju-June na naman. Grabe ang bilis ng panahon. Ang bilis din namang maglaho ng pag-ibig niya sa'yo. Charot. Hello po, mabuti at nandito ka at syempre nakikinig pa rin. Maraming salamat. At ikaw ay laging nakaabang para sa ating mga panibagong kwento araw-araw. Thank you so much po. You inspired me so much para wag maging lazy sa pag-a-upload, sa pagre-record, sa pag-i-edit. Thank you so much for giving me inspiration every day. And syempre, maraming salamat din sa mga bago nating subscribers. Hello po, welcome dito sa ating channel. Alam ko na ang tagal-tagal mo nang inantay na ma-shoutout ka, pero sa mga pagkakataong ito, meron po tayong mga advanced recording. Kaya yung mga pa-comment nyo ngayon ay hindi po masyadong nababasa, pasensya na po. Pero atin pong paghihirapan at syempre sisikapin na mabasa po ang inyong mga komento at syempre ang inyo na ring mga pa-shoutout para naman makabawi-bawi ako kahit konti sa inyong pagsuporta nitong ating channel. Maraming salamat po talaga. Hello po kay Mary Sanapan, maraming thank you. Joanne Bellosilio, salamat sa iyong pakikinig at syempre maraming salamat din kay Lily Munar. Hi Lily Munar from Jordan. Thank you. Jonalyn Cabrera, maraming salamat sa iyong laging pakikinig. And hello din kay Shirley Bernardo. Thank you so much sa iyong pakikinig po. And hello din kay Angia Gagtan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello raw sa sister ni Shirley na si Merlin, Mercy, and sa brother niyang si Dong. Maraming salamat sa mga taga Omaha, Nebraska, USA. Hello rin kay Marites Loretta Yante. Maraming salamat naman at lagi kang loyal sa atin dito araw-araw. Nakikinig ka, hindi ka nagsasawa at pinapakinggan mo talaga at inaabangan mo talaga kahit na paminsan-minsan na wala tayong upload. Hi din kay Marielo Sabalye, maraming salamat at nakatambay ka nitong ating channel. John Malinaw, maraming thank you din sa'yo. Salsay Gayo, maraming salamat from Tanzania, East Africa. LV Lapot, salamat din. Ayun, Christina Sison, Ano Bono, maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre, ang ating new listener na si Bunegga from Saudi Arabia. Ayun, OFW po siya. Hello sa'yo. Raisa Alib, maraming salamat din sa iyong pakikinig. New listener daw siya. Jazo Channel, maraming thank you. God bless you too. Leia Mayubien, maraming salamat. Or Leia May Obien, thank you so much sa iyong pakikinig. Marlene Vargas, hello po. Hello din kay Mary Jane Cahudo, Lizzie Locapa, maraming salamat sa pakikinig. Krisa Relia, hello Krisa. How are you? Kumusta ka? Honesty Ablao. Ang ganda naman ng pangalan mo, Honesty is such a lonely word. Hello rin kay Maria Fedikit, maraming salamat. Marisa Kayabyab, hello po sa mga senior citizens all the way from Quezon City. I love you too. Maraming salamat po sa pagmamahal. Andrea Gomez, hello din. Hello rin kay Alton Libuon. Maraming salamat Alton. Gail Easy, thank you so much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin na si The Sec 2980. Hello po sa mga taga Tarlac na lagi raw nakaabang. Maraming salamat naman talaga. Ergeline Denio, maraming salamat. Hilmar 5211, maraming thank you din sa iyong pakikinig. At syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin araw-araw, walang sawa, maraming salamat po sa inyo. At syempre dito tayo sa mga iba pa nating mga comments. Ang dami-dami na po talaga. Hindi na natin nasubaybayan lahat. Hello kay Marvy Montesilio, Negrita Colaija, maraming salamat. Marvy, ayon, Analiza Ebat, Melagros sa Kabugwas. Hello po, Milagrusa Kabugwas pala ito. Hello po, maraming salamat. Hello din kay Catherine Layugan. Thank you, always present. Doris De Leon, Angeline Cortez. Road to 60,000 followers. As of recording today is nasa 54
po tayo, 54,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mary Ann Max, Kimberly, Elaine Romo, maraming salamat Elaine. Ayon, hello rin kay Lexi from Rizal, Helen Bacaron. Maraming salamat Ma'am Helen and Ma'am Sony, ang mag-BFF forever. Hello din from Claveria, Misamis Oriental. Hello sa inyo and sa Claveria, Cagayan. Saan po yung Claveria, Cagayan? Cagayan Valley po ba? Hello kay Sally Buma, maraming salamat. Pedi Gia Acosta, Jonalyn Rojas, Darlene Mikutuan, Simply Yummy Food. Ayan, hello raw sa daughter niyang si Letika Chupra from India. Hi po, maraming salamat. Laarni Ginto, thank you so much sa iyong pakikinig. Glyza Belbar, salamat din. Kennedy De Jesus, Josie Vina, Gloria Havillonar, Joey Espirito from Bulacan. Espirito family, hello sa inyo. Hello din kay Juliet Valmoria na nag-birthday nung May 18 nung Saturday. Pasensya na po. At hindi natin na shoutout sa mismong araw ng birthday mo. Pero babawi naman tayo talaga, 'di ba? Sina-shoutout naman kapag kinakaya. Anyways, naku, alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong Tuesday. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa. Andito na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na kahit gaanong pilit pa natin ay hindi talaga mangyayari. Ang sabi nila, kung hindi ukol, hindi bubukol. Pero paano naman kung hindi ka rin makamove on mula sa isang bagay na matagal mo nang gustong mangyari at ang ginawa mo ay pinilit mo talaga? May kaligayahan ba ang isang pilit na pag-ibig? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa iyong programa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Chari. Isa po ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig araw-araw. Isa sa mga araw-araw na nag-aabang kung meron na kayong bagong upload. Mama Mia, una sa lahat ay nais ko muna kayong pasalamatan dahil alam ko na hindi po biro ang ginagawa ninyong pagbabasa ng aming kwento. Ito pang kwento ko na masyadong magulo. Ikaw na po sana ang bahalang mag-arrange nitong kwento ko dahil hindi po talaga ako marunong magkwento. Mama Mia, hindi po kasi ako pala kaibigan na uri ng tao. Meron akong mga iilang kaibigan pero hindi naman yung close na close. Actually, siguro nga Mama Mia, kasalanan ko rin to. Kasalanan ko kung bakit wala akong masyadong close friends. Kasi pinaikot ko ang buhay ko sa iisang tao. Itago na lang natin siya sa pangalang Rafi. Si Rafi po, Mama Mia, ay anak ng best friend ng mama ko. Magkababata kaming dalawa pero mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi ko po kami close nung bata pa lang kami dahil magkaiba po kami ng set of friends. Ang gusto ko sana noon ay mga kaidaran ko lang ang kasama ko. Kaya lang si Rafi ay masyado po siyang introvert. Hindi po siya pala kaibigan at lagi lang po siyang nagtatago sa isang lilim o di kaya'y nasa iisang sulok lang siya nagbabasa o di kaya'y nakikinig ng music. Kapag pumupunta silang mag-ina sa bahay para magbanding ang aming mga mama, kami pong dalawa ay wala pong halos imikan. Nasa kanyang cellphone lamang siya habang ako naman ay nasa kabilang dako ng mundo at nakikipaglaro sa mga kaibigan ko. Hanggang sa nung nag-high school kami, Mama Mia, pareho kami ng school na pinasukan pero magkaiba po ang aming year level. Magkaiba pa rin ang aming mga set of friends. Actually, wala naman talaga siyang set of friends. Ako meron, may mga sinasamahan, may mga nakikitawa dahil palabiro po talaga akong tao. Hanggang sa nung mag-college na kami, Mama Mia. Nung nag-college ako ay palipat-lipat ako ng kurso. Hindi kasi talaga ako madaling makontento sa iisang bagay, Mama Mia. Kung ngayon ito ang gusto ko, kinabukasan iba naman. Kung ngayon trip kong mag-education, sa susunod na semester ay iba namang kurso ang gusto ko. Kaya halos nakatatlong palit ako ng kurso. Hanggang sa naging magkaklase na kami, Mama Mia, nung kumuha ako ng BS Agriculture. Pareha po kami ng kurso.
Mama Mia, may iilang subjects po kami na magkaklase. Hanggang sa isang araw, umuulan noon nung pauwi na ako. Wala akong dalang payong. Mama Mia, marami pa akong bitbit noon na mga aklat dahil marami akong aralin na dapat kong kompletuhin at dapat kong pag-aralan dahil malapit na ang midterms. Ewan ko ba, sa dami ng kursong pinasukan ko, bakit ba ako nagka-interest sa agriculture? Hindi ko talaga lubos maisip noon na ang isang maarteng babaeng katulad ko ay magugustuhan ng kursong ito. Ang kurso kung saan lupa lagi ang iyong kaharap. Pero Mama Mia, parang nakakita po ako ng purpose ng buhay ko nung nag-agriculture po ako ng kurso. Kaya naman, desidido na ako noon na i-work out ang kurso na yon. Ipasa ang lahat ng yon at wag nang magpaligoy-ligoy pa at wag nang magpalipat-lipat pa. Naiinggit na rin kasi ako noon sa mga kaklase ko dati nung high school na malapit ng graduate ng college. Samantalang ako ay back to square one na naman dahil lumipat na naman ang kurso. Kaya nga nung pauwi na ako Mama Mia ay talagang naiinis ako noon. Paano ko matatapos ang mga aralin ko kung hindi ako makakauwi ng maaga dahil sa lakas ng ulan? Gusto ko sanang sumuong sa ulan pero alam kong mababasa naman ang mga librong dala ko. Kaya naman tumambay na lang muna ako sa isang waiting shed kahit na ang totoo ay may mga panaka-naka naman itong butas kaya nababasa pa rin ako kahit konti. Hanggang sa may isang lumapit sa akin. Gusto mong ihatid na kita? Sabay na tayo sa payong ko. Nung lingunin ko siya Mama Mia ay nagulat ako dahil si Rafi yun. Uy Rafi, ikaw pala. Hi Ate Chari. Grabe ka naman sa ate, magkaklase lang tayo. Huwag mo nga ako maate-ate. Ayoko nun, nakakakilabot, sabi ko. Tumawa naman siya. Well, hello Chari. Pauwi ka na ba? Gusto mo isabay na kita? Sabay na tayo, malaki naman tong payong ko. Pagkasabi niya noon ay hindi na talaga ako nag-alinlangan pa Mama Mia. Pumayag na ako. Pumayag na akong makisilong sa payong niya. Inihatid niya ako sa bahay. Pinapasok ko muna siya at pinagmerienda. Ayaw sana niya nung una kaya lang nung nakita siya ng mama ko ay agad naman siyang pinapasok sa loob. Wala din siyang nagawa dahil kung makulit ako ay triple po ang kakulitan ng mama ko. Kapag mama ko nang humingi, walang nakakahindi. Kaya naman pumasok si Rafi sa loob at nagmerienda kami. Natagalan na rin siya Mama Mia dahil may mga iilang subjects din akong itinanong sa kanya. Nakakahiyaman kasi mas matanda ako sa kanya pero mas matalino po sa akin si Rafi. Kaya naman Mama Mia nagpatulong na rin ako. Sabay na rin kaming nag-study noon. Hanggang sa inabot na siya ng gabi sa bahay. Doon na rin siya naghapunan. Tinawagan ng mama ko ang mama niya para ipaalam na nasa bahay si Rafi. Ayos lang naman sa mama niya. Actually, natuwa ang mga mama namin nung malaman nilang magkaklase kaming dalawa ni Rafi. Ang totoo niyan, pinapabantayan pa ako ng mama ko kay Rafi baka raw magbulakbul ulit ako at baka mag-shift na naman ang kurso. Tumawa na lang ako at inassure ang mama ko na hinding-hindi na mangyayari yon dahil natutuwa na ako sa kursong kinabibilangan ko ngayon. Kaya naman natuwa rin ang mama. Pagkatapos naming mag-aral ay umuwi na si Rafi. Kinabukasan Mama Mia, naisip ko na baka hindi na naman niya ako pansinin sa school. Ganun kasi talaga siya pag nasa school ay hindi masyadong palangiti o palakibo. Introvert nga siya masyado. Kabaliktaran naman kaming dalawa. Pero pagdating ko sa classroom ay nandun na siya at tinabihan niya ako. Pwede bang tumabi? Wala namang nakaupo dito, di ba? Tanong niya. Sure, why not? At mula nga noon Mama Mia ay lagi na kaming magkasama. Lagi kaming naghihiraman ng notes at nagtuturuan ng mga dapat naming matutunan sa aming mga subjects. Hanggang sa unti-unti ay naging close na kaming dalawa. Unti-unti Mama Mia ay nag-open up na kami sa isa't isa. Maging siya, maging mga problema niya sa mama niya at sa papa niya ay sinasabi niya sa akin. Si Rafi po ay may mga kapatid na puro lalaki at mga mas matatanda sa kanya. Kaya lang ang mga ito ay hindi naman sumasama sa mama niya kaya hindi ko nakilala ito ng personal. Kilala ko lang ang mga pangalan nila at ang kanilang mga mukha pero kailanman ay hindi kami nagkaroon ng connection sa bawat isa.
Tanging kay Rafi lang talaga ako nagkaroon ng koneksyon kasi nga siya lagi ang sinasama ng mama niya kapag umaalis ang mama ko at ang mama niya para mag-bonding. Ako naman ang laging kasama ni mama. Wala naman siyang choice dahil nag-iisa lang niya akong anak. Kaya naman, Mama Mia, nung pinansin nga ako ni Rafi nung umuulan, dun nagsimula ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa lagi na lang kaming magkasama tuwing may break time at lagi na lang kaming nag-uusap. Mama Mia, hanggang sa sinabi na ni Rafi sa akin na ako na ang kaniyang best friend. Natuwa naman ako. Pero Mama Mia, mula nga nung naging magkaibigan kami ni Rafi ay nagbago din ako sa iba kong mga kaibigan at mga grupo. Hindi na po ako masyadong sumasama sa kanila. Ang totoo niya, nung una ay gusto ko pang isali si Rafi sa mga circle of friends ko. Pero ayaw niya talaga. Sabi niya mas gugustuhin niya raw na nasa library lang o di kaya'y umuwi na lang ng bahay. Ako naman ay nakukonsensya kaya sinasamahan ko siya. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay nare-realize ko na gwapo pala talaga si Rafi. Matangos ang kanyang ilong, maganda ang kanyang mga mata at kahit natatakpan ito ng mga makakapal niyang glasses, kapag sa malapitan ay nakikita mong nangungusap ang mga ito. Maganda din ang kanyang mga labi, maganda din ang hugis ng kanyang mukha at ang kanyang kutis. In short, Mama Mia, gwapo talaga siya. Noon ko lang napansin nung napalapit na kami sa isa't isa. Nakita ko talaga kung gaano siya kagwapo. Hanggang sa hindi ko na napipigilan ang sarili ko. Mama Mia, unti-unti ay nahuhulog na ako kay Rafi. Unti-unti ay nai-in-love na ako sa taong itinuring akong best friend. Hindi ko naman yun sinasadya. Ang totoo niyan ay pinipigilan ko naman ang sarili ko. Pero hindi ko talaga magawa, Mama Mia. Lalo pa nung nag-umpisa ng maging clingy sa akin si Rafi. Actually, hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Basta isang araw, nakikita ko na lang ang sarili kong naglalakad kasama si Rafi sa ilalim ng ulan at nakapayong kaming dalawa habang ang isa niyang kamay ay nakaakbay sa aking balikat. Nakakakilig ang tagpong yun. Para kaming mag-boyfriend at girlfriend na nasa ilalim ng ulan. Hindi ko siya sinaway, Mama Mia. Bagkus ay mas idiniin ko pa ang katawan ko sa kanya. Hindi naman kasi masyadong kalakihan yung payong kaya nagkunwari ako, Mama Mia, na mababasa kaya dinikit ko ang katawan ko sa kanya. Wala lang din naman sa kanya yon. Hanggang sa ang pagiging clingy na yon ay nasundan pa ng nasundan. May paminsan-minsan, Mama Mia, na bigla na lang niya akong niyayakap, hinahawakan ang aking kamay at kung ano-ano pa ang kanyang mga ginagawa. Di ko alam kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon. Lagi kong iniisip na siguro pareho na kami ng nararamdaman. Siguro mahal na rin ako ni Rafi. Siguro may pagtingin na rin siya sa akin. Mama Mia, gustong-gusto kong umamin sa kanya. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang totoo pero hindi ko magawa. Natatakot ako. Natatakot ako na baka assuming lamang ako. Natatakot ako, Mama Mia, na baka hindi tama itong nararamdaman ko. Kaya naman pinilit kong pigilan ang sarili ko. Pinilit kong wag mahulog ng todo kay Rafi. Sinabi ko sa sarili ko na ako lang din ang masasaktan kapag hinayaan ko na mahalin ko siya ng lubus-lubusan. Sinabi ko pa sa sarili ko, Mama Mia, na hinding-hindi ako aamin sa kanya. Pero isang araw, may nabasa po ako sa isang aklat nung nasa library kaming dalawa. Mama Mia, ang sabi dun sa aklat, mas pagsisisihan mo raw ang mga bagay na hindi mo sinabi at ginawa kesa sa mga bagay na sinubukan mo at ginawa mo kahit alam mo na walang kasiguraduhan ng lahat. Inisip ko pa noon, siguro tama. Siguro dapat aminin ko na sa kanya. Kaya lang, Mama Mia, sa tuwing tinatanong ko naman siya tungkol sa ideal girl niya, ay lagi niyang sinasabi sa akin na ang gusto niya sa babae ay yung simple, yung mahinhin. Ayaw na ayaw raw niya sa isang babaeng laging nanguuna sa mga lalaki. Ayaw na ayaw raw niya sa isang babaeng magaslaw. Kaya umpisa noon, ay sinubukan ko talaga, Mama Mia. Sinubukan ko
napigilan ang sarili ko. Sinubukan ko na wag nang masyadong magaslaw. Oo, alam kong mali, alam kong hindi tama, pero binago ko ang sarili ko para sa kanya, para kay Rafi. Nagkaroon naman ako ng mga boyfriends noong high school, Mama Mia. Meron din naman akong boyfriends nung nag-umpisa ako sa college, pero hindi naman ganito ang tama ko. Ewan ko ba? Siguro ito na ang tinatawag nilang pag-ibig. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman po naging maganda ang ending naming dalawa ni Rafi. Isang araw, Mama Mia, ay nakita ko na lamang siya na hindi na ako pinapansin. Nung tinawag ko siya ay nginitian lang niya ako. Nung nakauwi na ako ng bahay ay tsaka siya pumunta doon at nag-sorry siya dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay pinapaiwas raw siya sa akin ng kanyang girlfriend. Nagsiselos daw ang girlfriend niya sa akin. Hindi ko alam. Pero gusto nang tumulo ng mga luha sa mga mata ko nung panahon na yon. Gusto kong maglulupasay sa iyak. May girlfriend siya? Ni hindi ko nga alam na may niligawan pala siya. At simula nga nung araw na yon ay iniwasan na ako ni Rafi. Hindi na siya lumalapit sa akin. Hanggang sa nagdesisyon ako, Mama Mia. Nagdesisyon ako na aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko man yon maamin. Nang harap-harapan ay dinaan ko na lang sa sulat. Mama Mia, sinunod ko ang advice na nakita ko doon sa libro sa library. Mas pagsisisihan ko siguro ang panahon na hindi ko sabihin sa kanyang totoo. Kaya naman, Mama Mia, gumawa ako ng sulat. Actually, 2 beses ko pang sinulat ang sulat na yon. Dahil ang isa ay nagsisilbi ko pong alaala. Ang isa ay nasa akin pa rin hanggang ngayon. Mama Mia, ito po ang naging sulat ko kay Rafi. Hi Rafi. Hindi ko nagawang sabihin sa'yo pero ngayon sasabihin ko. Ikaw ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. I love the way things came out sa ating dalawa. Hindi ko lang nasasabi sa'yo pero nagugustuhan ko kapag hinahawakan mo ang kamay ko. Kapag nag-uusap tayo at nilalaro mo ang mga palad ko ay masayang masaya ako. Gustong gusto ko kapag tinutukso mo ko. Lalo na kapag tinutukso mo ako tungkol sa pag-ibig. Gustong gusto ko kapag niyayakap mo ako ng bigla-biglaan. Gustong gusto ko kapag sinasabi mong isa ako sa mga inspirasyon mo sa buhay. Gustong gusto ko rin sa tuwing umuulan dahil ang ibig sabihin nun ay magkasabay tayong sumisilong sa iisang payong. Gustong gusto ko ang mga bondings nating dalawa. Gustong gusto ko kung paano mo ako yakapin. Lalo na nung umiyak ka dahil bumagsak ka sa isang exam sa subject natin. Gustong gusto ko na ako ang nilalapitan mo sa tuwing nasasaktan ka, sa tuwing may problema ka. Gustong gusto ko rin kung paano manindig ang mga balahibo ko at kung paano parang may mga butterflies sa tiyan ko sa tuwing inaawitan mo ko. Gustong gusto ko na nasasanay ako sa ganun. Rafi, sinubukan ko naman. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa'yo. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko. Kaya lang naging huli na ang lahat. Huli na nung malaman kong unti-unti ay nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Unti-unti ay minamahal na kita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko bang sinubukan na ipagtapat sa'yo ang nararamdaman ko. Kaya lang sa tuwing sinasabi mong ayaw mo sa isang babae na siyang nagpaparamdam sa isang lalaki, doon ay nawawala ang kapal ng mukha ko. Nawawala ang tapang ko. Kaya umaatras ako. Umaatras din ang dila ko. Sabi ko nun sa sarili ko, hahayaan ko na lang na tadhana ang gumawa ng paraan para sa ating dalawa. Sasabay na lang ako sa agos. Hanggang sa unti-unti ay nakita kong nagbago ka. Unti-unti nakita kong tumigil ka sa mga ginagawa mo. Tumigil ka sa pagiging clingy. Tumigil ka sa pagyakap sa akin. Tumigil ka sa pagtitig sa akin. Lalo na sa tuwing nag-aaral tayong dalawa.
Tumigil ka sa pagtrato sa akin bilang isang espesyal na tao sa buhay mo. Iniwanan mo ko ng bigla-bigla. Iniwanan mo ko ng hindi man lang nagpapaalam. Pero kahit na iniwanan mo ko, Rafi, nandito pa rin ako. Nagmamahal sa'yo. Andito pa rin ako at hindi pa rin makamove on sa pagmamahal na nararamdaman ko. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung may paraan ba para matigil ang pagmamahal at ang sakit na nararamdaman ko. Pero kahit anong kalkal ko sa utak ko, wala talaga akong makita o maisip na paraan. Masyado kasi akong mahina. Nahulog ako sa'yo. Please, Rafi. Please, wag mo na akong tignan mula sa malayo, lalo na kapag kasama mo siya. Nasasaktan ako eh. Pakiramdam ko, lahat ng mga nangyari sa atin, lahat ng mga pinagsamahan natin ay baliwala lang sa'yo. Pero mas masakit sa akin yun. Kasi kung baliwala lang sa'yo ang lahat, sa akin ay napakalalim ng naging sugat nito. Kaya napakasakit. Feeling ko iniwanan mo ako sa ere. At the very beginning, ikaw naman ang lumapit, hindi ba? Ikaw ang nakishare ng payong mo. Ikaw ang nakipagkaibigan sa akin. Pero bakit ikaw rin ang unang umalis? Bakit ikaw rin ang umalis nang hindi man lang ako isinaalang-alang? Ni hindi ko nga alam na may nililigawan ka. Ni hindi ko nga alam na may nagugustuhan ka. Pakiramdam ko, Rafi, ay ginawa mo akong biktima. Pakiramdam ko, sinadya mong mahulog ang loob ko sa'yo pagkatapos iniwanan mo na lang ako ng bigla-bigla. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may kasalanan ako sa'yo kaya mo to ginagawa sa akin. Ang sabi ko noon sa sarili ko, baka hindi mo pa gusto na magkaroon ng girlfriend. Di ka pa nagkaka-girlfriend, remember? Ang nasa isip ko noon, masyado ka pang inosente. Kaya naman humawak ako, Rafi. Humawak ako sa pag-aakala na kapag ready ka na, ay ako ang titignan mo. Kapag ready ka na, ako ang uunahin mo. Ang totoo niyan, iniwasan ko lahat ng mga ayaw mo sa buhay ko. Barkada ko, pagiging magaslaw ko, pagiging extrovert ko, lahat yun sinakripisyo ko para sa'yo. Dahil gusto ko na ikaw lang ang kasama ko. Pero maybe yun ang malaki kong pagkakamali. Or maybe, sister lang talaga ang tingin mo sa akin. Isang kapatid na babae na kailanman ay hindi ka nagkaroon. Nothing more and nothing less. Pero kasalanan ko rin talaga siguro, Rafi. Kasalanan ko dahil hindi ko ginardyahan ang puso ko. Kasalanan ko dahil hinayaan ko ang damdamin kong lumukob sa aking buong pagkatao. Sabi nga nila, hindi ako nakashield. Hindi ako nakashield sa ginawa mo. Sa pagkakaroon mo ng girlfriend. Sa pagkakaroon mo ng panibagong pag-ibig. Pero ganun eh. Alam ko naman na wala kang responsibilidad sa akin. Alam ko naman na ako ang may responsibilidad sa sarili kong kaligayahan. Kaya naiintindihan ko. Naiintindihan ko, Rafi. Dahil tulad mo ay nagmamahal lang din ako. Mahal kita. At siguro gaya ng pagmamahal ko sa'yo, ang pagmamahal mo ngayon sa girlfriend mo. Patawarin mo ako, Rafi. Patawarin mo ako kung hindi ko na kaya na maging kaibigan mo pa. Tao lang din naman ako, nasasaktan, nahihirapan. Alam ko na kapag mas lalo ko pang idinikit ang sarili ko sa'yo at kapag nanatili akong kaibigan mo, ay masasaktan lang din ako. Alam ko yun. Kaya naman hanggang dito na lang siguro. Huwag kang mag-alala, hindi ko to ginawa para konsensyahin ka. Hindi ko to ginawa para hiwalayan mo siya. Hindi ko to ginawa para mahalin mo rin ako. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Pakiramdam ko ito ang dapat. Pakiramdam ko kapag nakalaya na sa dibdib ko ang lahat ng damdamin na meron ako para sa'yo, ay baka makalaya na rin ako mula sa alaala mo at sa pag-ibig mo. Paalam, Rafi.
Mahal kita. At sana hindi na. Chari. Yan ang sulat ko sa kanya, Mama Mia. Inilagay ko yan sa bag niya. Nakita ko yung binasa niya. At nung nabasa niya yun, ay agad na akong nagpunta ng registrar at saka sinabi na magta-transfer na ako ng school. Kinausap ko rin kasi ang mama ko. Inamin ko sa kanya ang buong katotohanan. Naawa naman ang mama ko sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw kasalanan na magmahal. Pero tama na rin naman ang ginagawa ko para daw maiwasan ang mas labis pa na sakit na nararamdaman ko dito sa puso ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, at suportado ako ng mga magulang ko. Suportado nila ang pag-move on ko, kaya naman suportado din nila ang paglipat ko ng school. Pinagpatuloy ko pa rin ang kurso na kinuha ko dahil sa totoo lang ay nagustuhan ko naman yon, hindi dahil kay Rafi, kundi dahil sa gusto ko talaga ang kursong agriculture. Mama Mia, nung umalis ako sa paaralan na yon, ay nag-focus ako sa aking pag-aaral. Sabi ko sa sarili ko ay hindi muna ako papasok sa isang relasyon. Kaya lang isang araw ay tinawagan ako ni Mama. Nagpapasundo siya sa akin sa isang mall. Kumain raw siya doon kasama ang kaniyang mga amiga. Pagdating ko doon ay nagulat ako nung makita ko ang mama ni Rafi. Pero hindi si Rafi ang kaniyang kasama, kundi ang nakakatandang kapatid ni Rafi na si Richard. Hi! Chari, right? Pasensya ka na ah. Hindi ko na kasi mahatid ang mama mo kasi pupuntahan pa namin ang papa ko sa ospital. Chari, iha, sabi ng mama niya at bineso-beso ako. Hindi ko alam pero mukhang hindi pa kayo formal na nagkakakilala nitong anak ko. Si Richard nga pala, ang panganay kong anak. Richard, si Chari, ang anak ng tita mo. Nagbeso-beso din kaming dalawa ni Richard noon, Mama Mia. Pagkatapos nung araw na yon ay inad ako ni Richard sa kaniyang Facebook account. Ayoko sanang i-accept yon dahil ayoko na magkaroon pa ng koneksyon sa pamilya ni Rafi pero wala naman akong nagawa, Mama Mia, dahil baka sabihin pa ng mama ko at ng tita ko na masyado akong maarte. Kaya naman, in-accept ko na lang yon. Hanggang sa nagtapos na ako ng aking pag-aaral. Hanggang sa nagtrabaho na rin ako, Mama Mia. Nagtrabaho ako sa isang sikat na farm. Doon ako bilang isang supervisor ng farm, Mama Mia. Ang hindi ko alam ay doon din pala nagtatrabaho si Richard. Agriculture ka rin pala? Tanong ko nung magkita kaming dalawa. Ah, oo. Sa akin nga, sumunod yung si Rafi eh. Hindi ko alam, Mama Mia, pero kinabahan ako nung mabanggit niya ang pangalan ni Rafi. Kumiti na lang ako at nagpasif ako na hindi ko narinig ang sinabi niya. Hindi na lang ako kumibo sa topic na yon. Hanggang sa unti-unti ay naging close kaming dalawa ni Richard. Ayoko naman talaga, Mama Mia, dahil kapatid siya ng lalaking nanakit sa akin. Kaso nga lang, wala naman akong choice dahil magkasama kami sa trabaho. Iisa pa kami ng department at boss ko pa siya, Mama Mia. Kaya naman, wala akong nagagawa noon kundi ang sumama na lang sa kanya kapag meron kaming mga site visit o kung anuman na merong titignan na mga bagong halaman. Hanggang sa, Mama Mia, unti-unti ay naging close kaming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin ng damdamin si Richard. Richard, hindi ko alam kung alam mo na eh. Pero kasi hindi ako nagpapaligaw. Bakit? Lesbian ka ba? Diretsahan niyang tanong sa akin. Hindi naman. Pero nasaktan na kasi ako noon dahil sa pag-ibig. Nasaktan na ako. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao. Sabi ko sa kanya. Talaga? So totoo pala ang sinabi ni Mama? Nasaktan ka ng kapatid ko? Mama Mia, halos hindi ako makahinga nung itanong niya yun sa akin. Paano mo nalaman? Si Mabi ng mama ko. Di ko alam eh, pero alam mo ba, sa tuwing wala ka at magkasama sila ng mama mo, halos ikaw lagi ang topic nila.
Parang nirereto nila tayo sa isa't isa. Richard, hindi pa kasi ako handang umibig mulit. Alam ko na ready ka nang mag-settle down. 35 ka na, hindi ba? Ako magto-25 pa lang. Kaya hindi tayo nararapat sa isa't isa. Humanap ka na lang ng babae na dapat para sa'yo. Mama Mia, hindi na lang kumibo noon si Richard. Pagkatapos ko siyang bastitin, ay nawala din ang closeness naming dalawa. Akala ko noon ay doon na magtatapos ang koneksyon namin. Kaya lang Mama Mia, isang araw ay inimbitahan ako ng classmate ko dahil ikakasal na siya. Kinuha pa niya talaga akong abay. Nung una ay umayaw ako dahil busy ako sa trabaho. Pero ang sabi nila, malas daw kapag umayaw ka na inimbitahan ka bilang isang abay. Kaya naman pumayag na rin ako kahit ang totoo ay ayoko naman talagang magpakita noon sa mga kaklase ko. Alam ko kasi Mama Mia, alam kong nagtatampo sila sa akin lalo na nung college kami na iniwanan ko sila dahil mas pinili kong maging close noon kay Rafi. Mama Mia, pagdating ko doon ay nagulat ako dahil nandun si Richard. Isa pala siya sa mga kaibigan ng groom. Isa din siya sa mga abay. At ewan ko ba kung anong nangyari at pinagpartner pa talaga kami nung organizers kahit na hindi naman talaga kami dapat magka-partner dun sa invitation. Ang totoo niyan ay hindi ko nakita ang pangalan ni Richard doon. Pero nung tinignan ko muli ang invitation ay nandun pala ito. Siguro nga Mama Mia dahil ang concern ko lang noon ay kung sino ang magiging partner ko. Kaya lang on the day sa event ay kaming dalawa ang pinagpartner. Wala akong nagawa kundi ang humawak sa kanyang siko para maglakad na patungong altar. Napakahaba pa naman ang aisle nung altar Mama Mia kasi napakalaking simbahan nun. Yung grande po ang kasal na yun dahil mayayaman po ang mga ikinasal. Kaibigan ko yung babae, kaibigan naman niya yung groom. At nung dumating na sa reception Mama Mia at nandun na kami sa garter game ay kami pa talaga dalawa ni Richard ang nanalo. Ayoko naman sanang saluhin yung bouquet pero wala naman akong nagawa nung sa akin ito ibinigay ng kaibigan ko. At nung nasa garter game na kami Mama Mia ay bigla na lang itinanong ni Richard sa harap ng maraming tao kung pwede raw ba niya akong maging girlfriend. Hindi ko alam pero na-pressure ako Mama Mia. Pressure na may halong kilig. Ang totoo niyan ay hindi ko na nakontrol noon ang sarili ko. Siguro dahil nakainom na rin ako ng konti. Kaya naman sumabay na rin ako sa biruan at kantsawan ng lahat. Pumayag ako Mama Mia. Pumayag ako na maging girlfriend ni Richard. At mula nga noon ay naging kami. Nung sinabi ko yun sa mama ko ay sumaya naman siya. Sabi niya, hindi raw ako dapat ma-awkward Mama Mia dahil kahit kailan ay wala namang namagitan sa aming dalawa ng kapatid ni Richard na si Rafi. Oo, naging crush ko ito, oo, na-fall ako dito, pero wala namang relasyon na nangyari sa aming dalawa. Tanggap din ng mama ni Richard ang pagkakagusto ko noon kay Rafi. Tanggap din yun ni Richard Mama Mia dahil ang sabi niya ay wala lang naman daw yun, bunga lang daw yun ng kabataan ko. Kaya hindi raw yun issue sa kanya. Napakabait ni Richard. Gustong gusto ko ang ugali niyang yun. Hanggang sa paunti-unti Mama Mia ay natutunan ko na rin siyang mahalin. Natutunan ko na rin siya na pag-alayan ng aking pag-ibig. Ang totoo niyan kapag naaalala ko noon, si Rafi ay isa na lang siyang magandang memorya para sa akin. Mahal ko na ang kapatid niya. Mahal ko na si Richard. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nag-propose na sa akin ng kasal si Richard. 27 pa ako noon. Kaya naman humindi muna ako. Huwag ka namang humindi oh. Suot mo lang tong singsing. Hindi ko naman sinabing, bukas o ngayong taon mo ako pakasalan. Payag naman ako sa long engagement. Kahit na mag-30 ka, tsaka tayo magpakasal. Talaga? Hindi ka magsasawa, aantayin mo ko? Oo, syempre, aantayin kita. Hindi ako magsasawa sa paghihintay sa'yo. Mahal na mahal kita, Chari. Mahal din kita, Richard. Mama Mia, sinuot ko ang engagement ring sa isang kondisyon na hindi pa kami magpapakasal agad-agad. Aantayin muna namin ng 2 hanggang 3 taon. Kaya naman naging masaya ang pamilya namin nung nalaman nilang engaged na kami.
Liban na lang kay Rafi. Hindi ko kasi alam noon, Mama Mia, na si Rafi pala ay nagpunta ng ibang bansa. Kapag kasi nagkukwento si Richard ay lagi ko siyang pinuputol. Sabi ko, wag naming pag-usapan si Rafi. Pumapayag naman siya, Mama Mia. Yun nga lang, may mga pangyayari talaga na hindi mo mapipigilan. Tulad na lamang nung birthday ng papa ni na Richard. Mama Mia, ang birthday na yon ay exclusive lamang sa kanilang pamilya at syempre sa ilang malalapit na kaibigan. Ako ay inimbitahan ni Richard. Pero Mama Mia, sa kalagitnaan po ng celebration ay umalis si Richard. Ang sabi niya ay may kailangan siyang asikasuhin sa opisina. Sabi ko ay sasama ako, pero ang sabi niya wag na dahil siya lang naman ang kailangan doon. Hindi na rin ako pinasama ng mama niya at ng mama ko. Nagkukwentuhan kaming tatlo hanggang sa dumating ang isang multo mula sa aking nakaraan. Si Rafi. Hindi ko alam na nakauwi na pala siya. Noong nakaraang linggo lang daw siya nakauwi, Mama Mia, pero dumiretso siya sa kanyang bahay. Naging independent na kasi si Rafi mula nung makagraduate siya, lalo na nung nagtrabaho na siya abroad. Mama Mia, gulat na gulat ako nung makita ko siya. Gwapo na siya nung una, pero mas lalo siyang gumwapo ngayon. Wala nang makakapal niyang glasses. Naka-contact lens na siya, Mama Mia. Mamang-mama na rin ang itsura niya at lumaki na ang pangangatawan niya na halata mong alaga talaga sa exercise. Hindi ko alam, Mama Mia, at hindi ko naman sinasadya. Pero may naramdaman akong kakaiba noon. Pero pinilit kong itago. Pinilit kong magpakasual. Nung binati niya ako at bineso, ay pinilit kong magpakatatag. Congratulations sa inyo ni Kuya. Balita ko, engaged na kayo. Sabi niya habang nakangiti. Oo eh. What are the odds, no? Siguro ganun talaga. Siguro nga, sabi niya rin sa akin. Mama Mia, umalis na rin siya at kumain sa may kusina. Ako naman ay nagpanggap na nakikipagtsikahan sa mama ko at sa mama ni Richard, pero ang totoo ay wala na sa kanila ang atensyon ko. Na kay Rafi na, Mama Mia. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko kung bakit sa paglipas ng mga taon, heto pa rin ako. Naaapektuhan pa rin kay Rafi. Pero sabi ko sa sarili ko, mature na ako. Sabi ko sa sarili ko, matanda na ako. Hindi na dapat ako naaapektuhan sa mga ganito. Hindi na dapat ako nag-iisip ng mga ganito dahil andyan na si Richard. Dahil si Richard na ang mahal ko, siya ang fiancé ko, dapat sa kanya na nakafocus ang atensyon ko. Hanggang sa gumabi na, Mama Mia. Yung mama ko ay umuwi na. Si tita naman ay pumasok na sa kanyang kwarto. Naiwan na lang si Rafi at ang ilan nilang mga pinsan na naglalaro at nag-iinuman. Ako naman ay inaya nilang sumama pero sabi ko hindi. Kasi aantayin ko si Richard. Hanggang sa tumawag si Richard. Sabi niya, Mama Mia, doon na lang daw ako matulog sa kwarto niya dahil mukhang madaling araw na siyang makakauwi. Uwi na lang ako, love, sabi ko. Wag na, gabi na. Wala ka pa namang dalang sasakyan. Sana sinabi mo kanina, sumabay na sana ako sa pag-uwi ni Mama. Sabi ko. Pasensya ka na talaga, love. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang gagawin kong trabaho. Matulog ka na lang sa kwarto ko, gigisingin na lang kita pagdating ko. Sabi niya. Mama Mia, dahil hindi pa ako makatulog ay lumabas ako. Pumunta ako ng garden kung saan walang tao at nagsindi ako ng yosi. Hindi naman po ako naninigarilyo madalas. Kapag lang stress ako at kapag lang ninenervyos ako. At nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung bakit malakas na malakas ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang nagsalita sa aking likuran. Naninigarilyo ka na pala ngayon, sabi niya. Rafi? Hindi. Ano lang, pampaantok. Doon ako matutulog sa kwarto ng kuya mo kasi matatagalan daw siya eh. Sabi ko. Ganun ba? Gusto mong samahan kita? Bakit? Ayaw mo nang samahan yung mga pinsan mo? Hindi ba nagiinuman pa kayo? Wala na, nakatulog na sila eh.
May dalawa pa akong pinsan na gising pa pero parang hindi na rin maitsura. Parang gusto na ring matulog. Ganun ba? Tumawa na lang ako para itago ang kaba ko. Mama Mia, humingi siya sa akin ng isang sigarilyo at binigyan ko siya. Nagsindi rin siya ng kanya at sabay kaming naninigarilyo noon na walang imikan sa isa't isa. At nung patapos na ako ay pinatay ko na ang sigarilyo ko at papasok na sana ako sa loob. Chari, pwede ba tayong mag-usap? Rafi, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Chari, meron. Meron tayong dapat pag-usapan. Ano yun? Eto. Pagkasabi niya nun, Mama Mia, ay bigla niya akong sinunggaban ng halik. Itinulak ko siya at siya sinampal. Para saan yun? Rafi, fiancé ako ng kuya mo. Please naman, irespeto mo ang kuya mo at irespeto mo ang relasyon naming dalawa. Paano ko gagawin yun? Paano ko gagawin yun? Gayong naramdaman ko sa mga halik nating dalawa na mahal mo pa rin ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin yun noon, Chari? Bakit dinaan mo pa sa sulat pagkatapos ay lumayo ka pa sa akin? At bakit ko sasabihin sa iyo yun noon? Di ba ikaw lagi ang may sabi na ayaw mo sa babaeng siyang nagpapakita ng motibo sa lalaki? Chari naman, bata pa ako noon eh. Sana inamin mo sa akin ng personal. Sana hindi ka biglang umalis at hindi ka biglang nagtago sa akin. Bakit pa ba importante yun ngayon, Rafi? Hindi na dapat, di ba? Hindi na dapat. Pero mahal kita. Mahal pa rin kita. Nagulat ako noon sa sinabi niya, Mama Mia. Mahal mo ko? Mahal mo pa rin ako? Bakit? Minahal mo ba ako? Hindi mo ba naramdaman yun, Chari? Hindi mo ba naramdaman na mahal kita? Ikaw lang naman ang babaeng sinasamahan ko dati, di ba? Ikaw lang ang babaeng niyayakap ko. Ang babaeng sinasabihan ko ng mga problema ko. Ang babaeng saksi sa mga panalo at pagkatalo ko. Bakit hindi mo naisip na hindi kita mahal? Bakit? Dahil nagkaroon ka ng ibang girlfriend, Rafi. Pinagpalit mo ako sa iba na hindi ko man lang alam na may nililigawan ka pala. Oo, naging girlfriend ko siya. Pero hindi ko siya niligawan. Naging girlfriend ko siya dahil siya ang nagpakita ng motibo sa akin. Mula elementary pa ako ay sinasabi na niyang gusto niya ako. Hanggang high school, hanggang college, hindi niya ako tinitigilan. Pero kahit kailan hindi mo naman sinabi sa akin yon. Hindi ko kilala yung babaeng yon. Ang dami-daming problema, mga nakaraan, mga karanasan na sinabi mo sa akin, pero hindi ang babaeng yon, Rafi. Dahil hindi naman siya importante, Chari. Hindi siya importante, pero ginawa mo siyang girlfriend? Ginawa ko siyang girlfriend para mawala yung nararamdaman ko para sa'yo. Mama Mia, gulat na gulat ako noon sa pag-amin sa akin ni Rafi ng kanyang damdamin. Hindi ko malaman kung ano ang dapat kong maging reaksyon. Tumakbo na lang ako papalayo, Mama Mia. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Richard. Doon ako umiyak ng umiyak. Doon ako nag-emote, Mama Mia, at doon ko binalikan lahat ng nakaraan naming dalawa ni Rafi. Kung ganun, pareho pala kaming nagtatago ng aming mga nararamdaman sa isa't isa. Kung ganun, pareho pala kami ng nararamdaman noon at hanggang ngayon. Mama Mia, naguluhan talaga ako noon sa isipin ko. Hindi ko talaga alam kung papaano ko iaayos ang buhay ko at ang nararamdaman ko. Aminado ako, Mama Mia. Mahal na mahal ko pa rin si Rafi. Hindi ko yun maitago sa kanya. Tama siya. Naramdaman niya sa mga halik naming dalawa sa isa't isa ang pananabik at ang pagmamahal. Nagdadalawang oras na siguro akong umiiyak nung magpa siya akong lumabas. Tahimik na ang buong paligid. Mula ng kaluskos sa labas kaya ang akala ko, Mama Mia, ay wala ng ibang tao. Lumabas ako at pumunta ako ng kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, papasok na sana ulit ako sa loob ng kwarto ni Richard nung bigla akong hinarang ni Rafi. Rafi, ano ba? Umalis ka dyan. Papasok na ako sa loob.
Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Ano ba? Ano pa bang pag-uusapan natin? Fiancé na ako ng kapatid mo. Hindi na tayo pwede pa, Rafi. Hindi na tayo pwede pa sa isa't isa dahil andyan na si Richard na nagmamahal sa akin. Papayag ka ba na maging kayo ni Richard habang buhay kahit alam mong ako ang mahal mo? Tumawa ako, Mama Mia, para itago ang nararamdaman ko, para itago ang kaba ko at ang takot ko. Napakalakas naman talaga ng bilib mo sa sarili mo, Rafi. Bakit ba hanggang ngayon paniwalang paniwala ka pa rin na mahal pa rin kita? Dahil ba sa sulat na yon? Kalimutan mo na yon. Itapon mo na yon, ni hindi ko na nga maaalala kung anong mga sinulat ko dun eh. Hindi ko na nga maalala yung pakiramdam ko nung sinusulat ko yon. Pagsisinungaling ko sa kanya, Mama Mia, dahil buong akala ko kapag ginawa ko ang pagsisinungaling na yon, ay iiwas na rin siya sa akin. Pero iba ang kanyang ginawa. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Pagkatapos ay hinila niya ako papasok sa kanyang kwarto. Mama Mia, hindi ko na alam noon ang ginagawa ko. Actually, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ewan ko ba kung bakit nagpatianod na lang ako sa paghila niya sa akin papasok ng kanyang kwarto. At nung maisara na niya ang pintuan ay isinandal niya ako sa likod nito, pagkatapos ay kinuha niya ang baso sa kamay ko. Inilapag niya yun sa may cabinet, Mama Mia. Pagkatapos ay binalikan niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niya ako, Mama Mia. Rafi, ano ba? Itigil mo to. Itigil mo to, please. Pakiusap ko sa kanya. At kung hindi ko ititigil, anong gagawin mo? Sisigaw ka? Sasabihin mo sa lahat na hinalikan kita? Alam kong hindi mo gagawin yon. Alam kong gusto mo rin ito. Alam kong gustong-gusto mo ito. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay muli niya akong siniil ng halik. Hinawakan niya rin ang mga balikat ko. Mama Mia, hindi na rin ako nakapagpigil pa. Sumagot na ako sa mga halik niya. Oo, hindi na ako virgin. Oo, may nangyayari na sa amin ni Richard dahil buong akala ko ay si Richard na talaga ang minamahal ko, na si Richard na talaga ang nilalaman ng puso't isip ko. Pero eto ako ngayon, sa loob ng kwarto ng kanyang kapatid, nakikipaghalikan, nakikipag-espadahan ng dila at nakikipag-ungulan sa lalaking una kong minahal. Mama Mia, hanggang sa hindi na nga namin napigilan pa ni Rafi ang mga pangyayari. Siguro siya yun talaga ang balak niya. Ako naman, ang sabi ko nun sa sarili ko ay halikan lang. Pagkatapos nun ay lalabas na ako. Pero hindi naman yun nangyari. Lalo pa, Mama Mia, nung niyakap na ako ng mahigpit ni Rafi at siya tinanggal niya ang pagkaka-zipper ng suot ko mula sa likuran. Bumagsak ang dress na suot ko, Mama Mia, sa aking paanan. Tinitigan ako ni Rafi gamit ang isang lampshade, Mama Mia, na siya lang umiilaw sa buong kwarto. Mama Mia, hanggang sa bigla na naman niya akong hinalikan. Wala na akong nagawa. Nadala na ako ng tukso at nadala na ako ng damdamin ko para sa kanya. Ikinawit ko na lang ang dalawa kong mga kamay sa kanyang lieg. Pagkatapos nun, Mama Mia, iginian niya ako papunta sa kanyang kama. Pagkatapos noon ay hinubaran niya ako sa lahat ng damit na meron pa ako sa katawan. Siya rin ay naghubad na. Wala na kaming sali-salita. Mama Mia, mga puso na lang namin ang nag-usap noon. Hanggang sa tuluyan na ngang natupok ng apoy ang pagtitimpi ko. Natupok na rin ng apoy ang tama kong pag-iisip. Mama Mia, napalitan yon ng pagnanasa. Napalitan yon ng sobrang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Rafi. Hanggang sa, Mama Mia, tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos naming magniig ay nagbihis ako. Aalis na sana ako nung biglang may kumatok sa kanyang kwarto. Mama Mia, nagsalita sa labas yung kumakatok. Rafi? Rafi? Gising ka pa ba? Walang iba yun kundi si Richard.
Agad akong nataranta, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinagtago ako ni Rafi sa likod ng kaniyang cabinet. Pagkatapos ay pinagbuksan niya ang kuya niya nung makapag-spray na siya ng air freshener. Nakita mo ba si Chari? Tanong ng kuya niya. Oo, nakita ko siya mga 3 oras na nga kakaraan. Lumabas siya ng gate. Pinagpara ko nga ng taxi eh. Di ko alam kung uuwi na yun. Akala ko nga magkikita kayong dalawa. Pagsisinungaling ni Rafi, Mama Mia. Ako naman ay hindi ko alam pero naririnig ko na ang kabog ng dibdib ko sa sobrang kaba. Sige, pasensya ka na sa istorbo. Sabi ni Richard at saka umalis na. Isinaradong muli ni Rafi ang pintuan at saka nilak ito. Pagkatapos ay hinila niya ulit ako sa likuran ng cabinet at hinalikan. Tama na, Rafi, ano ba? Kailangan ko nang umalis. Kung aalis ka ngayon, makikita ka ni kuya. Sige ka, may eskandalo ka. Dito ka na muna. Isa pa nga, sabi niya, pagkatapos ay hinalikan ulit ako. Ewan ko ba, Mama Mia, pero muli na naman akong nagpatianod sa nararamdaman ko. Ganon siguro talaga kapag mahal mo ang nang-iimbita sa'yo sa bagay na yon. Hindi mo nahihindian. Hanggang sa may nangyari ulit sa amin, hindi lang 1 beses, kundi 2 beses pa. Mama Mia, mag-uumaga na noon nung umalis ako sa bahay nila. Buti na lang pagdating ko sa bahay ay wala pang gising na tao. Pumasok ako sa kwarto ko, naligo at saka natulog. Mag-aalas 9 na ng umaga nung dumating si Richard sa bahay. Love, bakit ka umalis? Di ba sabi ko sa'yo, sa bahay ka na lang matulog, dun ka na lang sa kwarto ko? Love, hindi kasi ako makatulog. Lalo na pag hindi ko bahay. Namamahay ako eh. Kaya umalis na lang ako. Sakto naman na nandun si Rafi. Nakisuyo ako para itawag niya ako ng taxi. Yun nga rin ang sabi niya sa akin. Kumusta? Anong kumusta? Tanong ko na kinakabahan na. Kumusta ang muli niyong pagkikitang dalawa? Wala bang awkwardness? Wala naman, bakit naman ako ma-awkward? Pagsisinungaling ko sa kanya, Mama Mia. Doon ay niyakap ako ni Richard at saka hinalikan. Sabi ko na nga ba, wala ka nang nararamdaman sa kanya. Sabi ko na nga ba, ako na ang mahal mo. Mahal na mahal kita, Chari. Sabi ni Richard. Mama Mia, nakonsensya ako bigla. Nakonsensya ako sa nagawa kong pagsisinungaling sa kanya at pagtataksil ko sa relasyon naming dalawa. Gustong-gusto kong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong magtatanong siya. Hindi pa ako handa na ipaliwanag kay Richard ang totoo. Pero Mama Mia, mula nung may mangyari sa aming dalawa ni Rafi ay hindi na niya ako tinitigilan. Lagi na niya akong tinitext, chinachat at kung ano-ano pa. Kahit sa email ko, Mama Mia, ay nandun siya. Nung una ay hindi ko siya nire-replyan. Nung una ay binabaliwala ko siya. Alam kong mahal mo ko, Chari. Kung pwede lang na ako ang magsabi kay kuya tungkol sa ating dalawa ay gagawin ko. Papasakin ka lang ulit. Dahil mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Please, wag mong gawing miserable ang buhay mo. Wag kang magpakasal sa taong hindi mo mahal. Mama Mia, iniisip ko noon na siguro hindi pa naman dapat na magdesisyon ako agad-agad. Kasi nga matagal na panahon pa naman bago kami ikasal dalawa ni Richard. Pero Mama Mia, mali man po. Kaya lang hindi lang po yun ang pagkakataon na may nangyari sa aming dalawa ni Rafi. Nasundan pa yun ang nasundan. At ngayon Mama Mia, ito po ang pinakamalaking problema na meron ako. Kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon ko. Oo, Mama Mia. Andito pa rin ako ngayon sa ganitong sitwasyon. Andito pa rin ako ngayon at hindi pa rin makausad at hindi pa rin makamove on. Namamangka ako sa 2 ilog. Magkapatid ang karelasyon ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Richard ang totoo. Masyadong mabait si Richard, Mama Mia. Mahal na mahal niya ako. At lagi niyang iniisip na ako na ang last shot niya sa pag-ibig. Ako na ang last shot niya sa pagmamahal at sa pagpapakasal.
Nasaktan na rin kasi dati ng labis-labis si Richard, Mama Mia, at natagalan raw siya bago makapag-move on. Lagi niyang sinasabi sa akin na kung mawala pa raw ako sa piling niya at kung hindi raw kami magkakatuluyang dalawa ay baka hindi na niya kayaning mabuhay pa. Takot na takot ako, Mama Mia. Natatakot ako kung anong pwedeng mangyari. Pero ayaw din naman akong pakawalan ni Rafi. At ang totoo niyan, hanggang ngayon, Mama Mia, si Rafi pa rin naman ang mahal ko. Hanggang ngayon ay hindi ako nakakahindi kapag nag-aaya siya sa akin. Ang akala niya, Mama Mia, ay pumapayag lang ako dahil binablockmail niya ako na sasabihin niya sa kuya niya ang tungkol sa aming dalawa. Pero Mama Mia, hindi po yun ang totoo. Ang totoo kaya pumapayag ako na may mangyari sa amin ay dahil mahal ko siya. Dahil mahal ko pa rin siya. At hanggang ngayon, siya pa rin ang nilalaman ng puso't isip ko. At hanggang ngayon, Mama Mia, siya pa rin ang lalaking pangarap ko. Paano ko ba aayusin ang gusot na kinasasangkutan ko ngayon? Paano ko ba sasabihin ang totoo, Mama Mia? Paano ko ba haharapin ang isang nakaka-eskandalong pangyayaring ito? Alam kong pwedeng maging mitya ito para magkasira ang dalawang pamilya. Alam ko, Mama Mia, na pwedeng maging kasiraan ito ng pagkakaibigan ng aming mga ina. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya ako sumulat sa inyo ngayon, Mama Mia. Sumulat ako para humingi ng tulong at humingi ng advice. Alam ko na marami ang manghuhusga sa akin. Alam ko na marami ang tatawag sa aking malandi at kung ano-ano pa. Pero nagmahal lang ako. Kasalanan bang magmahal, Mama Mia? Kasalanan ba na nung nagkita kami ulit ng mahal ko, ay may ibang tao na sa buhay ko? Please, tulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang. Chari. Chari, Chari, Chari. Charot. Anyways, Chari, ako talaga'y naniniwala, the truth will set you free. Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo, magiging ganyan ang sitwasyon mo habang buhay. Pero mas magiging komplikado lalo na kapag dumating ang punto na magpapakasal ka talaga kay Richard kahit na si Rafi naman talaga ang mahal mo. Alam mo, habang pinapatagal mo ang sitwasyon na yan, mas lalo mong pinapahirapan ang loob mo. Mas lalo mo ring pinapaasa si Richard na nalalapit na ang pagpapakasal yung dalawa. Please lang, wag mo na siyang paasahin. Please lang, hanggat maaga pa, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Hanggat maaga pa. Hanggat may pagkakataon pa na makilala niya ang babaeng para sa kanya. Hindi ko masisisi ikaw na nagmahal ka kay Rafi dahil nararamdaman mo naman yan. Damdamin mo yan. Emosyon mo yan, hindi yan akin, kaya hindi kita i-judge dyan. Pero kung ano ang magiging desisyon mo, dun kita i-judge ngayon. Kasi sa ganyan, namamangka ka sa dalawang ilog. Parang napakapangit naman nung tignan, tapos magkapatid pa talaga. Sagutin mo ako, may nangyayari pa rin ba sa inyong dalawa ni Richard? I bet meron pa rin, ano? Kasi kapag wala na, sigurado ako magdududa na si Richard. Kaya siguro, pinapagbigyan mo pa rin siya sa kama. Hindi ka ba nandidiri doon? Tinutuhog mo ang dalawang magkapatid? Sa ngayon, Chari, ang pinakamaganda mong gawin ay umamin sa katotohanan. Pero kung ako ikaw, pareho ko silang iiwanan para hindi na magkasira ng tuluyan ng magkapatid. Pero kung ako lang naman yon, iba ka. Basta para sa akin, hanggat maaga pa, hanggat hindi pa kayo kasal ni Richard, hanggat hindi pa ganun kalawak ang damage, tigilan mo na. Di ko alam kung anong titigilan mo. Ang sa inyo bang dalawa ni Rafi, which is alam kong mahihirapan ka dahil mahal na mahal mo siya, o ang sa inyong dalawa ni Richard? Sana matulungan ka rin ng iba nating mga tagapakinig at matulungan ka rin ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya, Chari. Yan ang lagi kong advice sa mga taong naguguluhan sa kanilang sitwasyon at sa kanilang mga buhay. Sa mga nakikinig ngayon sa storya ni Chari, please do comment your advice and syempre kung ano man ang komento nyo, ilagay nyo lang sa baba sa comment box below. Pagkatapos ay i-like at i-share mo ang video na to
Mag-subscribe ka rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe at mag-click ng notification bell. Kung nakapag-subscribe ka na, please invite your friends, your family, your acquaintances na sumama dito sa ating munting community. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron kayong sarili nyong kwento, please do not hesitate to share that. Email me at mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia.